beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ami from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin iyong November 30 to December 6, 2025 para may baliktad. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena. WZ7, letter T sa yung text donation, sir. Maraming salamat. Ronald Balbuena, WZ as a zebra, 7, letter T sa yung thanks donation. At sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Aris, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, tingnan natin energy mo. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa barahang kapalaran, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning sign. Hindi siya negative, it's a warning. No? Gawin yung i-reverse nyo yung mga warning sign na pwedeng maganap dito kasi pwede yun makatulong sa iyo para magkaroon ng positivity in life. Kung gusto nyo na positive lang, gusto nyo makita, na marinig nyo, hindi po itong channel na to ang para sa inyo. Your energy. Energy mo. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may gusto kang gawin o you want to create something into your life. Either may mga bagay ka na gusto mong ayusin, may mga bagay ka na gusto mong baguhin by this week, yung nakikita ko sa'yo dito. Or gusto mong mangyaring pagbabago. Yun ang energy na nakikita ko ito. May mga sitwasyon na umaasa ka. May mga sitwasyon na aasa ka or umaasa ka na magkaroon ng pagbabago doon or transformation doon o maisaayos yung bagay na yun. Yun na nakikita ko dito Also, ang energy na nakikita ko sa iyo is meron kang may mas bata sa iyo. May taong mas bata sa iyo. Ang hindi ko lang alam kung kung magbibigay ka ng payo sa kanya or siya ang bibigyan ng payo sa iyo, parang gano'n. Or meron kang gustong mangyari na maisaayos dun sa tao na yun. Yun ang nakikita ko. Nandito ka rin sa sitwasyon mo na you want to recover from a difficult situations in life. Ang nakikita ko dito, may mga bagay na sisiyasatin mo, maghahanap ka ng katotohanan, ganito ba, ganun ba, bakit ba ganun, ba't ganyan, dapat ba ganito, ganun. Nandun ka sa point na yun, nandun din yung may mga urong-sulong situation, or may mga pag-alis o umuurong, parang ganun, or you want to retire for something, or someone's want to retire for something, trabaho, relasyon, or ano man sitwasyon na ano. Yung iba naman ito is pagmumuni-muni ng mga bagay-bagay, no? Nandun ka sa point na yun. Anong parating sa kanya? Ay, namatay yung iPhone. Just wait. Okay. Parating kay Aris. Baba nga natin to. Parating po sa kanya. Kay Aris. Anong ibig nyo sabihin, universe? Okay. Parating sa'yo. Meron kang sitwasyon na makakaramdam ka ng depression or there's a negativity. Ganyan. May sitwasyon na ganun. Or nahadon yung sitwasyon na
makakaramdam yung iba sa inyo ng you feeling lost, you feeling down, parang you're in a dark place situation. Yung iba ganun na. Sa iba naman sa inyo, ang parating sa inyo dito, may tao daw, kasi naandito rin to, may tao daw dito, pwede ikaw ito or pwedeng someone, may tao dito na disloyal sa'yo, or maybe this is you. Yan. May tao rin dito, sa iba sa iba, negative siya, no? May ano, sa iba dito kawalan ng tibay ng loob. Yan, medyo nawawalan ka ata ng tibay ng loob sa mga bagay-bagay this week. Pero kahit na gano'n yung sitwasyon mo, you try to make it balance yung situation. Pwedeng sa trabaho, di ba? Ganon, medyo halimbawa nai-stress ka or in a love life. Pwede ko sa aspeto ng buhay mo yan. Yan, may mga ganun na nawawalan ka ng tibay ng loob, na ka sa situation na maaaring nade-depress ka, diba, na titingin ka about negativity, pwedeng ganun. May mga sitwasyon daw by this week na i-evaluate mo. Ganyan. Sa iba sa inyo is, meron kayong mga gagawin na mga multitask or multiple priorities this week para may mga i-work it out kayo na sitwasyon this week. May mga focusan and magko-commit ka doon sa bagay na yon, o may mga i-develop ka this week. Yun ang nakikita ko sa iyo. Sa iba sa inyo is pag-iisip na magkaroon ng pagbabago sa buhay. Yan ang nakita ko Para may mga gusto na kayong may mga gusto na kayong mabago in life. Sa iba naman is may magtatapos daw sa buhay mo. Sa iba dito kasi tatahak. May mga, sa iba hindi, bibigay ko muna. Sa iba, may opportunity na darating sa'yo. There's a potential ending of situation sa buhay mo. May magtatapos, may paglipat na magaganap o mangyari. Hindi ko alam kung ano yung paglipat, kung saan at ano yung bagay na yun, sa relasyon, sa trabaho, sa place, sa bahay, or any situation. May paglipat sa paumaga, sa paggabi, sa section 1, section 2, kung ano, may paglipat, may mga unexpected changes din ako na nakikita sa'yo. Sabihin nyo, istataha kayo ng bagong direksyon sa buhay. May mga happiness, kasiyahan. Ako na nakikita na mararamdaman sa'yo. Ay, mararamdaman mo raw. Ibig sabihin, there's a change of fortune na magaganap sa'yo. No? Yun ang nakikita ko sa'yo. May lalaki na kilala mo na to. Ay, pwede dito, anak nakakausap sa'yo, parang may distance kayo nitong tao na to. Pwede karelasyon, ganyan. Sa iba sa inyo may ano dito siguro may, ano ba to? Magkakaroon ng mga union, ganyan. Magkakaroon ng mga, kasi andito siya magkakaroon ng mga bonding situation, yan, sa iba. Pwede makakasama sa trabaho, sa anak, or sa kapamilya, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko. Or maybe you're thinking about that person. Ano dapat iwasan ni Aries? Or maybe itong tao na to nag-iisip siya about sa'yo na ganun. Ano dapat iwasan ni Aries this week of universe? Okay. Aries, makaka-receive ka daw. May marireceive ka daw na gift. Gift, tulong, yun. O pagmamahal. Or ikaw ang mabibigay nito. Yung iba naman sa inyo is marireceive daw kayong text message, or ikaw magte-text, parang you will receive something text message with someone who's value you. Parang ganun. Text message, news, or communication, ganyan. Sa taong binavalue mo or binavalue ka niya. Dapat puro kapsa. Ay, okay, wag muna There's an offering, ako nakita. Merong tao na mag-o-offer sa'yo.
May tao na makakaramdam ka ng kasiyahan sa isang babae 'to. Sa iba dito babae. Mm. Sa iba dito babae ito. Makakaramdam ka sa kanya ng kasiyahan, um, or maybe there's an offering of achievement, puwedeng gano'n, or news, good news, puwedeng gano'n sa kanya na magagaling sa isang babae. O puwedeng 'pag nakita mo 'tong babae or nagkaroon siya ng connection sa'yo or kumonekto sa taong na 'to sa'yo, eh, masisiyahan ka, puwedeng gano'n. Okay, when comes sa dapat mong iwasan. Iwasan mo siyempre yung mag-isolate sa sarili mo. Iwasan mo mag-thinking about negativity, iwasan mo rin na maging moody o magkaroon ng pagtatampo or magkaroon ka ng mga exaggerated or exaggeration situation, ganyan. O kaya yung mga tao na gano'n ang feeling, 'di ba? O kaya maging masyado ka emotional, iwasan mo. Iwasan mo rin yung manglinglang o yung hindi ka maging totoo sa kung kanino man or yung mga taong manglilinglang o nanglilinglang o yung mga taong nagpapanggap o hindi nagiging totoo, umiwas ka. Vice versa tayo ha. Yun, iwasan mo na hindi mo alagaan yung sarili mo. Iwasan mo na um, iwasan mo na masyado kang maging needy in your situation. Ibig sabihin kasi hindi lahat is kinakailangan, no? Ibig sabihin may mga part na hindi para sa'yo, may mga part na pwedeng delay yun, may mga part na dito ka talaga. Ganon. Wag lang yung nagiging needy situation. Or yung mga taong needy, pwedeng ganon. And also, yung lungkot, sadness, depression, iwasan mo. Yung hindi ka magkaroon ng contentment or hindi ka magkaroon ng ano to? Tagalog? Contentuhan? Yun na lang. Basta hindi ka makontento. Diyos mio, Marimar, engot. Engot ko talaga. Yan, yung hindi ka magkaroon ng kakontentuhan sa mga bagay-bagay mo sa buhay mo. Ibig sabihin, kailangan mo makontento. Yan. And then also, iwasan mo yung ma-stuck ka, syempre, yung ma-feel empty ka, ma-feel stuck, or feel drained in your situation. Not to follow your heart in a good way. Ganyan ang sinasabi dito. May mga unexpected blow of emotion coming into your life. Yun nakikita ko dito. There's a loss. Then ako, nakita. Yung mga biglaang magaganap o mangyayari pala, no? Sa'yo. Tingnan natin may mga union, Mara ka ba sa justice? May manifestation dito na may minamanifest ka na gusto mo nang itama o i-correct or you want something clarity situation, ano? Yun ang nakikita ko sa ito. Pero may tao dito na either ikaw ang umiiwas or may taong umiiwas. Another message yung sinasabi ko, yun ang nakikita ko, May union na magaganap. Yun, may disappointment, ano? May taong cold. May taong nahahatak na nakaraan. May taong ayaw ka kausapin, or maybe you block this person, or nilak ka niya, pwedeng ganun. May taong madamdamin o nagdadamdam, or kinikimkim yung sakit at pain at frustration sa buhay. Yung iba dito, nagkakaroon kayo ng choices sa buhay kasi may dalawang tao ako nakita. Tingnan natin yung love mo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po yung love ni Aris? Show me, show me, show me. Ay, may naghihintay. Okay, when it comes sa love. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, basta tandaan mo palagi, vice versa tayo kasi hindi ko naman binanggit yung pangalan mo. No? Okay. Huwag niyo ipilit kung hindi niyo energy. Kung kayo is nagkahiwalay, isa dito naghihintay.
Naghihintay siya. Isa dito is they feeling trapped or feeling stuck in the situation, they still holding in this relationship. Nandoon yung sitwasyon naman na isa is umayaw na talaga. As in, ayaw na niya. Ayaw niya na maghintay, ayaw niya na naghihintay siya. Kaya nagkaroon na rin ng separation. Nagkaroon na ng rejection, ganyan. Ang nakikita ko dito, the starting new o nagkaroon ng renewal sa isa sa inyo. Pero ang nakikita ko dito, yung isa is still waiting. And then, nahando siya sa point na nag-iisip siya na back and forth yung tao na nakikita ko dito. No? Back and forth siya, nagja-jungling siya, pero they want to offer you something. Pero, ang nakikita ko dito is, kasi gusto niya mag-apology eh. Or may gusto kanya kausapin, gusto niya na pagkakaisa, gusto niya na katahimikan o kapayapaan para sa'yo or sa inyong dalawa. Yan ang nakikita ko dito. Nagkakaroon siya ng maraming self-questioning. They feeling stuck in this relationship or in this situation. Trap and stuck ito eh, sa nakita ko dito. Sabi niya dito parang, na-overwhelm daw kasi siya. Sabi niya, or maybe this is you, na-overwhelm siya sa mga choices niya sa buhay niya. Nagkaroon siya ng maling desisyon sa buhay and gusto niya daw ngayon ng renewal sa'yo. Ha? Sabay ganun eh. Nagtakay ako eh. No? Ha? Ganon? What do you think? Nagawang ano to? Pahingahan? Hello? Pero buhay niya yan. Sabay ganun eh. Hindi naapektuhan lang ako dun sa sinabi nung nung card. Yon ang nakita ko dito. Pero it's up to you. Kayo yan, hindi ako to. Hindi naman ako kayo, diba? Okay, kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, andito yung pagsiselos, makasarili, sakim, insecure, manipulative, liar, or nagiging hot temper yung isa. Pwedeng ganun. So nakikita ko dito, they still waiting. Yung isa dito is still waiting pa rin, naghihintay. At parang nahandi siya sa point na nagsasacrifice siya sa isang sitwasyon na mali. Alam mo yun? Maaring may option na nagkakaroon ng option in this relationship. So iba ha, hindi naman kayo lahat nito. Yun din ang nakita ko, may mga jungling situation, nagkakaroon ng mga dissatisfaction or magkakaroon ng mga dissatisfaction in your situation sa relasyon na ito. May masungit eh. May masungit, medyo nagkakaroon ata ng may konting mangyayaring trouble ata. There's a troublemaker or nag-uumpisa ng away, pwedeng ganun. Nagkakaroon ng insecure. Maaring nagkakaroon insecurity. Siyempre, lalo na kung may third party talaga, diba? Yan, nagkakaroon ng insecure. Or wala man, parang hindi yung pagiging seloso at silosa. Pwedeng gano'n isa sa inyo. Pero nagiging moody yung isa sa inyo, talagang unfaithful. Kumbaga, yung isa dito ay ano tawag dito? Napanghihina ng loob in the situation. Yun. Or mangyayari pa lang to sa iba. Sa inyo. Maging patient ang isa sa inyo. Sa iba sa inyo, kung walang third party, nagkakaroon kasi ng offering. Pero, nagkakaroon ng offering. Pero hindi ko nakikita hindi ko nagkakaroon ng, halimbawa walang third party. Either sa'yo may nag-o-offer or sa isa may nag-o-offer. Parang may ganun ako nakikita. There's an offering situation. Ako nakikita sa relasyon. Naku, nagsisinungaling. Ay, may mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Okay, may biglang magaganap o mangyayari sa buhay mo. Ibig sabihin, may magtatapos. Talaga. No? May magtatapos, there's biglaang, basta unexpected change to na yung magaganap sa'yo, na pagbabago sa buhay. There's a new beginning happen into your life. Ibig sabihin, may sitwasyon na matatapos sa'yo or magtatapos.
or magkakaroon ng pagbabago, or there's an end of a cycle situation. Yun ang nakikita ko sa'yo. Sa iba sa inyo, bigla ang you feel happy, makakaramdam ka ng good news or happy situation or achievement. Abundance also is coming. Ibig sabihin, may mga magagandang magaganap sa'yo na magkakaroon ng magandang bunga. Malaki man o maliit yan, pero magkakaroon ng magandang situation in life. Ay, namatay na naman yung iPad. Okay. May taong gustong bumalik, ano? May taong gustong bumalik. Pag-uusapan ka raw, Aris. Or maybe, may mga instant opportunity or maybe makaka-receive ka ng text message or communication by the 8 days, 8 weeks, 8 months with someone. Pwedeng ganun. Or ikaw ito sa kanya. May marireceive ka raw. Dito sa situation is magkakaroon ng getting together. Either sa family unity, reunion, close relationship, happiness and fun or enjoy situation. Ganyan. And also, sa iba sa inyo is merong parang you will enjoy the fruit of your labor. May achievement kasi, hindi siya malaki eh. Hindi malaki achievement. Pero, at least may achievement ka. No, yun na nakikita ko sa'yo. At least may achievement. And then also, dito sa sitwasyon, kasi may isang mas bata sa'yo na ko-connect sa'yo. Or ikaw ang ko-connect. Pero there's a connection situation sa isang mas bata sa'yo. Yun na nakikita ko ha. Yun. Sa iba naman sa inyo is may mga surprise parties, event, ganyan. Or coming home. Pwedeng may manggagaling ng ibang bansa, pupunta sa'yo, galing ibang probinsya, or galing ibang baryo, pupunta sa'yo, or ikaw, pupunta ka ng probinsya, pupunta ka ng kabilang baryo, o uuwi ka ng Pilipinas, o kung saan bansa. May sa coming home situation, ako na nakikita sa iyo. May manifestation dito ah. Ay, devil. Okay. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na you want to escape in your situation na it's not working to you anymore. Parang you want to getting away with something na parang you feel trapped, you feel stuck. Kasi yung may mga bagay na gusto mo na ma-recover, you want to success with something, nandun ka sa point na yun, ano. Yun. Or sa iba naman sa inyo is you are starting fresh or magkakaroon ng starting fresh sa buhay mo, no? Kasi aalis ka doon, may aalisan kang isang bagay, isang sitwasyon maybe, sa nakita ko to, and magkakaroon sa'yo ng stability. Yun. May abundance. Sa iba dito, there's an enlightenment. Ako na nakikita sa'yo. Or may mga celebration, and iba dito, freedom and married, something. Pero nandito kasi si Devil eh. Ba't pa lumabas ka, Devil? Tingnan natin kasunod ni Devil. Okay. May mga sitwasyon na iniilusyon o dinidream o may mga inaalala sa nakaraan na nai-stuck ka at natatrap ka. You want to be independent. Okay. Ganun sa iba. Iba dito may mga new project kayo. Pero mag-ingat ka pa rin, ano? Kasi may mga bagay na nakokontrol ka. Parang nandito ka sa sitwasyon mo na you're holding back to change to your best version. Ganyan. Or maybe you're in a toxic place, toxic situation, toxic relationship, pwedeng ganun. Or handle lang talaga may mga tao nakasakim, makasarili, ganyan, controller, pwedeng ganun. Kasi kung titinan ko ito, dito siya, oh. Mag-ingat ka rin kasi may tao na nagmamatiyag sa'yo.
Yun, or ikaw ang nagmamatiyag, meron daw na tao na magbibigay sa'yo ng suporta or ikaw ang magbibigay ng suporta. Related siya sa money. Sa iba sino? Money or business, parang gano'n. Pero mag-ingat ka pa rin ha, kasi sa iba sa inyo baka manakawan kayo, ganyan, malinglang kayo pagdating sa pera, or ikaw manglinglang ka pagdating sa pera kasi may taong liar, dishonest, sneaky, cheating, yan, magtataksil, may mga ganun. May dishonest. Ingat ka na lang. Or baka naman ikaw yan, baluga. Ingat. Huwag ka ganyan. Baka bumalik sa'yo. Tingnan natin. Okay. Maging aware ka raw sa pera mo, ha. May mga unfinished business ka, no? And sinasabi dito ni card is may mga bagay daw na kailangan mo daw magkaroon ng self-evaluation and you need to be aware. May mga bagay na kailangan mo magtrust sa intuition mo, may mga bagay na kailangan baguhin or i-transform o i-change yung mga decision. May mga sitwasyon din na kailangan mo na magdesisyon. Sa iba, kuhanin mo lang sa iba dito, you need to learn from the past. Yun ang sinasabi dito. Ano ba yung nangyari sa nakaraan? Kaya sinasabi niya dito, you need to learn from the past. And then, ang nakikita ko dito ay may mga bagong parating na mga bagong collaboration sa buhay mo. Kaya may mga dealing, collaboration, partnership, may mga bagong plano ako nakikita. Maybe you plan for traveling, malapit yan o malayo, or maaring may mga tao na makipag-collab sa'yo, or pwedeng sa business, or maybe you are patiently waiting for something, result, reward, or patiently waiting for makipag-usap sa'yo or makipag-collaboration sa'yo or makipag-connect sa'yo. Pwedeng ganun. Or vice versa, siya sa'yo ito. Yun ang nakikita ko. Yun. There's a hard work situation din ako na nakikita sa'yo. Sa iba sa inyo may business kayo, no? Maliit man o malaki yan, there's a business situation. Pero mag-ingat ka pa rin, no? Kasi may mga sa parte ng trabaho mo or sa parte ng workplace or business, there's a sneaky person ako na nakita. May pagmamatsyag din kasi ako. No? Madaya ka lang. Ingat ka na lang din, no? O maloko ka. Arigato namaste, God bless.